First time ko po dito na tumayo sa church ministry kasi pag misa nagsasalita ako, hindi sa church, medyo kinakabahan po ako. Kayo na pong makinig sa sabihin ko. Unang-una po, nagpapasalamat ako lagi. Lagi naman yan, yung paggising ko, tas sa gabi. Salamat po sa ating Panginoong tagapagligtas kasi araw-araw binibigyan niya ako ng buhay. Nagagampanan ko naman po yung naayon sa kalooban niya. Umisan nga lang, medyo siyempre hindi tayo perfecto, nakakagawa rin ako ng kasalanan. Pero nandiyan lagi si Lord. Tapos konting background lang po. Ako po kasi yun, marami akong experience talaga sa buhay na sobrang struggle from sa buhay family ko. Pero na-surpass ko na lahat yung problema ko sa aming mag-asawa. So wala na po yung asawa, kaya piyuda na po ako. Tapos po yung ito po, parang wala pa ako sa FCC Manila. Parang nung panahon noon kasi debotong Catholic ako, naglilid ako sa mga Black Rosary. Tapos, ito na, medyo may edad na ako. Nag-attend din po ako ng isang sa Victory. Pero siguro totoo nga, sa akin lagi kong naalala yung joy. Iba yung happiness sa joy eh. Nung totoo, hindi po ako nagsisinungaling. Siguro dito ako nilagay ni Lord kasi ang dami kong inisip, tinimbang-timbang ko, Lord, saan mo ba talaga? Kung ilalagay mo ako sa FCC, tama yung, alam ko tama yung palalagyan mo sa akin, kaya susundin ko yung kalooban mo. Kaya nakaramdam ako ng joy talaga dito. Tapos, ayun na, may mga struggle. Nung nag-FCC ako, ang dami pa rin struggle, hindi ko na lang. Kaya lang sabi ko, Lord, pero ngayon yung lahat ng struggle na ibibigay mo, kaya ko nang lampasan. Kasi galing na ako dun eh, yung siguro kung noon, baka hindi ko na din makayanan kung ngayon nga ibibigay. So, thank you, Lord. Pati po yung pagsasampalataya kay Lord, ang dami niyang pinaramdam sa akin na yung tulad ni Sis Lorna, ang dami ko pong naging aksidente kung hindi niyo alam eh. Bakal yung paa ko nung nagbubuntis ako noon. Tapos na-aksidente kami sa NLEX na grabe yung mukha ko po noon, hindi ko nga akalain na bumalik pa naman kasi kailangan bumalik yung mukha ko dahil nag-work ako, nasa advertising ako, kailangan presentable ako. So, ayun. Tapos yung nga yung huli po, di ba yung dito ko na pilayan ako. Nandito na ako noon. Ang sabi nung doktor ko, kasi may bakal na po yung paa ko yung nag-opera. Sabi niya, babakalan niya ulit. Tapos, sabi ko, Dok, may bakal na po yung paa ko pa. Para mabilis gumaling ngayon, hinihinga niya ako. Malaki, 200,000 na. Titanium na raw po yung uso ngayon, hindi na yung stainless. So sabi ko, sige po Dok, pag-iisipan ko. Talagang sobra yung, yung parang nade-depress na naman ako, sabi ko. Although pwede namang, kaya lang, ayoko nang mailagyan ng baka. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Talagang dinasal ko yun. Nung ko pa sa pauwi na ako, sabi ko, mag-iisip muna ako bago ko pa opera yung kamay, yung left hand. May nakilala po akong nurse na taga-PGX. Parang sinave siguro, talaga sinave pala ako talaga ni Lord. Kasi sabi nga, tita, anong nangyari sa kamay mo? Sabi, na-aksidente ulit ako. Tapos ang gusto nung sa Chinese, operahan agad ako. Nirefer niya po ako sa PGX. Sabi niya, gusto mo punta ka bukas ha? Tapos yun na po, talagang hindi ako gumastos. Saka gumaling siya. Talagang thank you po Lord. Tapos, kasi ito last na po, yung sa Baguio, since yung last week lang, sabi talagang kampante ako noon dahil alam ko hindi kami babahay. Alam ko ni Pastor Mark na mataas yung bahay namin. So kaya lang nagkaroon po ako ng guilt kasi yung mga kapitbahay ko, first time na binaha yung labas ng compound namin. So hanggang tuhod na po. Sabi ko, thank you Lord, hindi kami inabot. Pero nagkaroon po ako ng guilt kasi sila, yung naawa ako sa kanila dahil yung mga gamit nila, ang daming nasira, ganyan. Sabi ko, hindi na pala ako magiging masaya pag ganun. So, sabi, pag lumalabas po ako ng bahay, buti ka pa, ikaw lang hindi inabot ng baha, ganyan. Sabi ko, hindi, medyo tumutulo naman yung bubong, sabi ko. Para lang hindi sila maano sa akin. Tapos ang ginawa ko po ngayon, nag-start po ako nung binigyan ako Lord ng trabaho. Nagbibigay po ako ng relief ngayon kahit pa paano. Yung mga binaha sa Bulacan po kasi hanggang liit daw yung bahay ng mga kaibigan ko. Ayun, kaya sabi ko,
Thank you, Lord. Thank you lahat, talagang kamangha-mangha yung gawa ni Lord. Tapos lahat naman po yun, Lord. Thank you po, Lord, talaga. Binabalik ko po sa inyo lahat ng biyayang binibigay niyo sa akin, sa family ko, at sa mga loved ones ko po. At dito po sa FCC Manila. Thank you po, Lord.